Hello mga kabayan, kumusta po kayo? Magandang buhay. Araw ng Sabado ngayon, katatapos lang po na aking gawain. So since kaninang umaga, paggising ko, syempre ugali natin check yung oras. Although naka-alarm po ako kasi ang umpisa ng trabaho ko dito is 8:30 ng umaga at natutulog ako sa gabi, mga alauna na ng madaling araw. So kanina nga, yun, paggising ko, naunahan ko yung alarm, so open agad ako ng aking cellphone. At nung chinek ko yung mga update, so, una kong nakita kaagad yung kay Ka-Business Official. This is about Bong and Clarissa. So guys, gusto ko lang bigyan ng closure once again kasi nga nag-ano ko dito sa aking channel, napag-usapan dito si Bong, tapos nag-ano ko ng konting opinion ko, reaction sa kanilang dalawa kasi naumpisahan ko yung buhay ni Bong doon sa kila Ka-Business, kung paano siya nakita at tinulungan hanggang sa ngayon, nagbago na siya. Unti-unti, nagiging okay na si Bong, marunong na siyang usap. Unti-unti na ano na niya. So yun nga, so i-close natin ang aking opinion ngayon, reaction sa kanila, yung aking tuwa, na alam ko lahat ng Ka-Business nalulungkot, pero okay lang yun para kay Bong. Matatag naman na siya, marunong naman na siyang magdala sa kanyang sarili. At saka, nandyan din naman yung gabay nila Ka-Business, at saka yung family, tapos yung Ka-Bong. So ngayon, sad to say guys, mga kababayan ko, yung mga tagahanga ng Ka-Bong, isa na ako doon, na nangangarap na magkaroon ito ng sarili niyang pamilya. So, hindi pa matutuloy yung kasal nila. Nakakalungkot. Pero, yun nga, mabuti na rin yun habang maaga, natapos. Diba? Kaysa naman, kung kailan nakasal na sila, saka naman nagka-problema. So, yun ang mahirap. So, sinubok talaga ng Panginoon ang kanilang relationship kasi ito si Kabayan nasa Hong Kong, OFW din. Tapos ito si Bong nandoon sa Maynila. So, sinubukan ng Panginoon ang katatagan nila kung hanggang saan, kung totoo nga ba ang kanilang, lalong-lalo na to sa side ni Kabayan, Clarissa, kasi nga malayo siya. Ayun, sa totoo lang siya naman ang unang nagbigay ng move. Siya ang nagpaasa kay Bong. Mayroon yan doon sa video call nila, unang video call nandoon na ang sabi nga niya is, ano man naman nang mangyari, talagang wala nang atrasan. Pero nagkataon lang na yung doon nga nangyari sa birthday ni Ka-Business na yung friendship na minsan si Bong, diba siya, humawak siya doon kay Maylin, mga ganong sitwasyon. So nagsorry naman na yung tao, pero siguro na-realize na ni Clarissa na ano ba itong pinasok ko, sabihin natin nauntog siya, nagising na siya, parang nagsisi, tapos kahit nagsorry na yung tao, so parang hindi pa rin niya, ginagawan pa rin niya ng dahilan. Parang ganun. Hinahanapan niya talaga ng mali kahit nagsura na yung tao, pumunta nagsadya doon sa nanay niya, sa Bulacan. Siyempre nahiya. Marunong na mahiya si Bong kasi nga nabubuksan na yung isip niya hindi na siya yung dating taong grasa. So nakasalamuhan na niya yung mga taong talagang nagpabago sa kanyang pag-iisip, sa kanyang mindset. So kung talagang mahal mo yung isang tao, nagsalita ka na, paninindigan mo na yun, di ba? At saka, tatanggapin mo kung sino talaga siya. Marami siyang imperfections kasi. Iba siya sa atin na kasi lumaki nga siya sa lansangan. Ilang taon din yun. Doon siya namuhay mag-isa. So ngayon, nangangarap na sana si Bong na magkakaroon siya ng sarili niyang pamilya. Pero hindi natuloy. Pero okay lang yung Bong, pakatatag ka lang kasi hindi siguro or hindi siya yung tama partner mo, magiging partner mo sa life. So, mayroon darating sa'yo. So, hindi pa natin alam kung kailan yun. So, mag-pray ka lang. Ayusin mo lang yung buhay mo. Huwag mo nang balikan yung nakaraan mo. So, mag-improve ka na lang. Mag-improve ka, Bong. Maraming paraan para magbago ka. Huwag ka na nga atras. Go forward na lang, Bong, para sa'yo. At good luck sa tatahakin mo. Hindi ka naman pababayaan nila Ka-Business. Pati kami na heartbroken doon sa nangyari sa'yo. Pero okay lang yun. Itawa na lang natin, smile na lang natin. Naka-smile ka rin naman, Bong, pero alam namin deep inside, masakit talaga yung puso mo. Pero ayos lang yun. Excuse me, natsabid ako, guys. May nakaalala sa akin. Inom muna akong tubig. Sino pa yung nakaalala sa akin? Wala naman akong utang. Sorry. So, ayun, Bong, pakatatag ka. Tapos, so close na natin to. Hindi na mapag-uusapan si Clarissa. So, si Bong, andyan naman sila, mga
pamilya mo ngayon. Hindi ka lagi kang gagabayan. Pakatatag ka na lang. Enjoy mo yung life mo sa mga lakad niyo sa misyon. Ganun na lang. Sa'yo naman, Clarissa, sa susunod, bago ka magbitaw ng salita, siguraduhin mo yung sarili mo. At kung nagtuldok ka na talaga, panindigan mo. Maraming darating na worst, pero harapin mo yun. So, dapat mayroon kang word of honor. Ganun lang yun, di ba? So, harapin mo. Kung nag-sorry yung tao, okay, tanggapin mo yung sorry niya. Kung talagang mahal mo siya, ganun. So, siguro talagang hanggang doon na lang kayo. So, mabuti na rin yun. So, maging leksyon sa atin to na bago ka magbitaw ng salita, isipin mo muna ng maraming beses. Tsaka hayaan mong lalaki ang magbigay ng move, magbigay ng kung liligaw ba sa'yo, hindi. Kasi ikaw naman ang nagtapat kay Bong. Diba? Ikaw ang nagtapat kay Bong yun. Siyempre, si Bong naman, sa kalagayan niya, sige, bakit hindi, diba? So, umasa. Pero okay lang yung Bong, para kang na-scam. Na-scam yung puso mo, Bong, pero okay lang yun. May mga legit kang kasama dyan sa bahay, hindi ka nila pababayaan. Okay, maraming salamat, guys. Bong, pakatatag ka ha. Maraming nagmamahal sa'yo. Lalong-lalo na yung ka-business family, hindi ka nila papabayaan, kagabayan ka nila. So, period na tayo sa usapang klabong, tapos na. So, heartbroken tayo, pero smile. Bong, peace ha, na-scam ka. Bye-bye. Thank you so much mga kabayan. Thank you po sa aking mga subscribers. Stay connected tayo, guys. So, tulong-tulong lang. To God be the glory. Hindi natin pababayaan. So, God is good. Bye-bye.